Ibinigay sa akin ni Ricardo Cortez ang kwintas habang nagbibihis ako sa aking walk-in closet para sa isang mahalagang gala dinner na dadaluhan naming mag-asawa. At nang buksan ko ang itim na velvet na kahon ay tumambat sa akin ang isang kwintas na may palawit na hugis ibon na gawa. Sa malalim na berdeng, jade na sobrang laki, at napakaganda ng kulay na kumikinang na parang malalim na asul na bukalsa. Ilalim nga ilaw. At tumayo si Ricky sa likuran ko upang isuot ito sa akin at naramdaman ko ang kanyang malamig na mga daliri sa aking balat na nagdulot ng kilabot sa akin habang sinasabi niyang ipinasadya pa niya iyon mula sa Myanmar at ito ang pinakamataas na kalidad NG Burmese Jade na tinatawag na Imperial Jade. Na bagay sa suot kong eleganteng terno para sa gabing iyon. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang babaeng nakasuot na charcoal gray na terno na may kwintas na naglalabas na malalim na berdeng ilaw. Sa kanyang lig na tunay ngang napakaganda ngunit ang aking paningin ay hindi nakatuon sa kwintas kundi sa ekspresyon ng aking asawa sa salamin na. Nakangiti nga ngunit ang kanyang mga mata ay walang bahit ng tuwa. At sa loob ng 3 taon naming pagsasama, ay kilalang-kilala ko na ang lalaking ito na kapag nagpakita siya ng ganitong ekspresyon ay palaging mayroon siyang kinakalkulang masamang balak, katulad noong 3 buwan na ang nakakaraan ng hilingin niya. Sa akin na pumirma sa isang karagdagang kasunduan sa aming mga ari-arian bilang mag-asawa, o noong 1 buwan nang imungkahi niyang umalis na ako sa trabaho ko sa law firm, kaya kapag tumitingin siya sa akin ganitong mapag-arugang tingin ay alam kong may panibagong patibong na naghihintay sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya at humarap na may perpektong ngiti at sa gala dinner ay maraming tao ang pumuri sa ganda ng kwintas sa aking lig at pinalibutan. Ako ngang asawa ng ibang manegosyante na nagsabing talagang pinahahalagahan ako ni Ricardo Cortez dahil sa pagbibigay ng ganong kamahal na yode. At habang hawak ko ang aking champagne glass at nakikipag-usap ay lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Lalo na ng isang matronang may negosyo sa alahas ang matagal. Na tumitig sa aking kwintas, na may hindi may paliwanag na ekspresyon, na nakpatunok ng alarma sa aking isipan buong gabi. Pagkatapos ang hapunan ay hindi ako direktang umuwi sa halip kinabukasan ay nagsuot ako ng simpleng damit, inilagay ang kwintas sa aking bag, at nagmaneho patungo sa isang kilalang gemologist sa Binondo, na dati naming kapartner nung nagtatrabaho pa ako sa law firm, at si Mr. Igitan na siyang pinakasikat na eksperto sa pakilatis ng alahas sa Maynila ay hindi maloloko ngang anumang peke. Pagpasok ko sa kanyang opisina ay agad akong nakilala ng receptionist at dinala sa pribadong kwarto kung saan si Mr. Tan ay abala sa pagsuri ng isang diamanteng singsing gamit ang kanyang lupa ngunit agad niya itong tinanggal nang makita ako at binati ako bilang Attorney Santos. At sinabi kong may ipapakilatis akong jade necklace para malaman ang kondisyon nito at iniabot ko ang kahon na agad niyang tinanggap ngunit bahagyang kumunot ang kanyang nang mahawakan ito at tahimik niyang inilagay ang kwintas sa ilalim ng mikroskopyo at masusing sinuri. Pagkatapos ay itinaas sa liwanag at kinapa ang ilalim ng jade at gumamit pa ngang maliit na flashlight upang ilawan ito mula sa likuran. At tumagal ng halos 10 minuto ang kanyang pagsusuri habang tahimik ang buong kwarto maliban sa ugong ng aircon. Nang ibaba ni Mr. Tan ang kwintas at tanggalin ang kanyang salamin, ay tumingin siya sa akin na parang naalangan bago sabihing pagkaang jade na ikinagulat ko. At mabilis niyang idinagdag na tunay na jade ang material ngunit sumailalim ito sa matinding treatment kung saan hinugasan ito sa asid, nilagyan ng resin, at kinulayan para makmukhang mamahalin ngunit sa katunayan ay halos walang halaga ito at kung binili ito sa presyo ng Imperial Jade ay naloko si Ricardo. At idinagdag pa niyang ang halaga nito ay nasa 15,000 pesos lamang. 15,000 pesos ang halaga ng kwintas na ibinigay sa akin ni Ricardo na ipinagmalaki niya sa lahat sa gala dinner.
na pinakamataas na klase ng Imperial Jade at pinilit kong maging kalmado. Habang tinitignan ang kwintas sa liwanag at napansin, kung hindi natural ang pagkakapareho, ang kulay nito na malayo sa natural na jade. At naisip ko kung paanong ang aking asawa ay nagawang maging mapangahas sa pagbibigay ng peke. Nakiusap ako kay Mr. Tan na suriin pa itong mabuti kung may iba pang problema at tila may nabasa siya sa aking ekspresyon kaya hindi na siya nagtanong at muling inilagay ang kwintas sa ilalim ng mas modernong kagamitan at sinuri ang bawat milimetro nito mula sa bato hanggang sa kadena at sa metal na humahawa dito. At biglang tumigil ang kanyang kamay at itinwan ang lope sa ilalim na bahagi ng jade at tumitik doon ng matagal habang unti-unting sumeseryoso ang kanyang mukha. Tinawag niya ako upang tignan at paglapit ko. Ay sumilip ako sa lope at nakita ko ang isang napakaliit na siwang sa pagitan ng jade at ng metal na humahawag dito at sa siwang na iyon ay may bahagyang kislap ng metal na sadyang itinago sa anino enehe lalayan na imposibleng makita enehe ubad na mata. Et nang tanungin ko kung ano iyon ay ibinaba ni Mr. Tan. Ang lope at seryosong sinabi na may nakatanim na GPS sa loop at nang sabihin niya iyon ay parang bumulong siya ang isang lihim na hindi dapat marinig ng iba at naramdaman ko ang kilabot sa aking gulugot habang ang katahimikan sa kwarto ay lalong bumibigat. Isang maliit na GPS chip ang itinago kasama ng jade na hindi makikita mula sa labas at sobrang pulido nga pagkakagawa na hindi madaling mahanap sa merkado at sinabi ni Mr. Tan na hindi lang ito simpleng pamamaking alahas kundi isang seryosong bagay na karaniwang ginagamit sa. Ngunit pinutol ko ang kanyang sasabihin dahil naintindihan ko na ang lahat na ang kwintas na ito ay isang patibong. Mula simula hanggang wakas. Na ang ibinigay ni Ricardo ay hindi regalo kundi posas at gusto niyang malaman ang bawat galaw ko gamit ang GPS na ito kung saan ako pumupunta at sino ang manakakausap ko. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay masyado siyang interesado sa akin at nagtatanong kung saan ako nanggaling nung nakaraang katapusan ng linggo nang dumaan ako sa dati kong law firm para magkape kasama ang mga dating katrabaho at nang sinabi kong nag-shopping lang ako ay tumawa lang siya at hindi na nagtanong pa. Na ngayon ay alam kong isa palang pagsubok kung magsasabi akong totoo. At 3 buwan na pala akong nagsisinungaling sa kanya. Hinanyo ko si Mr. Tan nakalimutan na ang nangyari sa araw na iyon at huwag gumawa ng ulat o mag-iwan ng record at nang tanungin niya kung anong gagawin ko sa GPS ay sinabi kong ako na ang bahala at kalmado kong ibinalik ang kwintas sa kahon. At paglabas kong gusali ay nasilaw ako sa araw sa Binondo habang tinitignan ang kahon sa aking kamay at bigla akong natawa sa isip ko na talagang naabala pa si Ricardo na maglagay double security sa pamamagitan ng pekeng alahas at GPS para masigurong makukulong ako sa kanyang kontrol at magiging masunuring asawa. Ngunit nagkakamali siyang kilala sa akin. Kinuha ko ang aking smartphone at binuksan ang Viber para hanapin ang pangalang Jasmine Cruz, ang babaeng natuklasan ko sa telepono ni Ricky nung nakaraang buwan na ipinakilala niyang sekretarya niya sa Cortez Group ngunit ang kanilang mga mensahe ay malayo sa ugnayan ng boss at empleyado, mensaheng gayang ang pahihintay ni Jasmine sa karaniwang takpuan at pahiling ng limitadong edition and designer bag na agad namang pinaunlakan ni Ricky at lahat ng ito ay na-screenshot ko na at na-save sa cloud bilang ebidensya. Noong nakaraang buwan ay nakunwari akong walang alam dahil hinihintay ko ang tamang pagkakataon para pabagsakin siya sa isang iglap na hindi na siya makakabangon. At ngayon ay dumating na ang pagkakataong iyon. Binuksan ko ang chat nila ni Jasmine at nakitang puro tungkol sa trabaho ang usapan nila sa Viber na parang malinis na papel. Ngunit ang labis na pag-ingat na ito ay patunay na mahalaga si Jasmine kay Ricky kaya pinoprotektahan niya ito ng husto. At napangiti ako habang itinatago ang aking telepono. Naisip kong kung gusto ni Ricardo ng tracking gamit ang GPS ay ibibigay ko sa kanya. At ipapakita ko kung kaninong
lik talaga ipit ang kwintas na ito sa huli. Pag-uwi ko ay ibinalik ko ang kwintas sa safe sa orihinal nitong lagayan at habang nagluluto ang kasambahay ngang hapunan ay nagbihis ako ngang komportableng damit, nagsalin ng red wine, at umupo sa sofa para buksan ang aking laptop at hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jasmine Cruz, edad, tirahan, trabaho, mga paboritong restaurant at gym, pati mga social media accounts at pakalipas ng 2 oras ay alam ko na ang lahat tungkol sa kanya. 26 anyos, sekretarya sa Cortez Group. Pumasok 1 taon at kalahati na ang nakakaraan na sakto noong 1 taon at kalahati na kaming kasal ni Ricky. Puno ang kanyang Instagram ng galarawan ng pagkain, pag-inom, at pagliliwali sa mga pinakamamahaling lugar sa Metro Manila na hindi kayang tustusan ngang sahot ng isang sekretarya at malinaw na may sumusuporta sa kanya at ang pinakabagong post. Niya ay kahapon lang na may larawan ng kamay na may hawak na orange na paper bag ng isang luxury brand at may caption na nagpapasalamat sa kanyang kasiyahan na laging nag-spoiled sa kanya at may mga komentong nga katrabaho na nagtatanong kung mayroon siyang bagong karelasyon ngunit hindi siya sumagot. Ini-screenshot ko ang lahat ng post niya habang uminom ng wine at pagkatapos ay nag-order ako online ng isang itim na velvet gift box, isang card na may gold foil at gintong ribbon. At naisip kong pagkalipas ng 3 araw ay matatapos na ang maliligayang araw ni Jasmine at si Ricardo Cortez ay sisirain ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya gamit ang sarili niyang makamay at itinaas ko ang aking baso ang ala sa tanawin ng lungsod sa labas ng bintana bilang hudyat ng pagsisimula ang tunay na laban. Pagkalipas ng 3 araw ay dumating ang mga inorder ko at sa card ay ipinasulat ko sa pinakamagandang calligraphy ang mensaheng. Para sa aking pinakamamahal na Jasmine, na laging nagbibigay ng ginhawa sa akin, sana ay madagdagan ng kwintas na ito ang iyong kagandahan. Ricardo Cortez. Sa lagdaan ay ginamit ko ang personal dry seal ni Ricky na nakuha ko sa kanyang opisina sa bahay na alam kong nasa isang kahong gawa sa nara kasama ng iba pa niyang ngaselyo. At ang personal na selyong ito na may nakaukit na pangalan niya ay ginagamit lang niya sa personal na dokumento at hindi nanginig ang kamay ko nang idiin ko ito sa card. Ang sumunod na problema ay kung paano may paparating ang kwintas kay Jasmine nang hindi ako masasangkot, kaya naisip ko si Mang Lito, ang driver ni Ricky sa loob ng 6 na taon, na may anak na lulong sa sugal at malaki ang utang na lihim kong binayaran nung nakaraang taon bilang senyora na hindi alam ni Ricky, kaya malaki ang utang na loob niya sa akin. Nakipagita ako kay Mang Lito sa isang pribadong tea house at dumating siya sa tamang oras. Halatang nagtataka kung bakit ako naroon at pagkaupo niya ay agad kong sinabi ang pakay ko na may regalong inihanda si Ricardo para sa sekretaryang si Jasmine Cruz at inutusan siyang ibigay ito. Ngunit dahil sa mga sismis sa kumpanya ay hindi magandang si Ricardo mismo ang magbigay kaya ako ang naatasan. At iniabot ko ang itim na velvet box sa kanya at nakiusap na ibigay niya ito ng personal kay Jasmine sa ngalan ni Ricardo bilang pasasalamat sa kanyang serbisyo. At nang makita ni Mang Lito ang kahon ay naalinlangan siya dahil alam kong alam niya ang relasyon ni Ricky at Jasmine matapos ang 6 na taong paninilbihan. Nang mag-atubili siya ay tinanong ko kung kumusta ang kanyang anak at kung nabayaran na ba ang lahat ng utang nito. At namutla si Mang Lito nang maalala ang tulong ko na sinabi niyang hinding-hindi niya makakalimutan. Kaya ngumiti ako at sinabing kung magagawa niya ng maayos ang pakiusap ko, ay mananatiling sikreto namin ang tungkol sa anak niya at hindi makakarating kay Ricardo. At pagkalipas ng 5 segundong katahimikan, ay kinuha niya ang kahon at nangakong ibibigay ito ng personal kay Jasmine.
At sasabihing isa itong sorpresang regalo mula sa presidente. Matapos umalis ni Mang Lito, ay nanatili ako sa tea house at binuksan ko ang GPS. Tracking app sa aking telepono dahil ibinigay sa akin ni Mr. Tan ang access dito kahit nangako siyang walang record. At sinabi niyang real-time kong makikita ang lokasyon gamit ang login details. At nang maklog in ako ay nakita ko ang pulang tuldok sa mapa na nasa Cortes Group HQ sa Makati kung saan nandun si Mang Lito, at ang kwintas na may GPS ay papunta na sa babaeng pinakatinatago ng asawa ko gamit ang pangalan niya, at lahat ay umayon sa plano. Bandanggi alas 13 niya pong ay nag-text si Mang Lito na naibigay na niya ang gihegalo tituang tua si Jasmine. At kasabay nito ay gumalaw ang gipulang gitudok sa GPS app, umalis sa guzali Enigay Cortes Group, dumaan sa EDSA patungong Makati Avenue, at pumasok sa The Peninsula Manila, isang napakamahal na hotel kung saan kilala ni Ricky, ang may-ari at madalas siyang kliyente doon. Naisip ko ang eksena kung saan binuksan ni Yasmin ang kahon. Nakita ang pekeng jade necklace at ang card na may personal na selyo ni Ricky. At siguradong tuwang-tuwa siya at agad itong isinuot sabay kuha ng maraming selfies para ipakita kay Ricky mamayang gabi. Nasa tingin niya ay patunay ng pagmamahal ni Ricky at pakilala sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang GPS sa loop nito ay nagbo-broadcast ng kanyang lokasyon at ang card at selyo ay magiging matalim na patalim laban kay Ricky. Nang gabing iyon ay medyo huli nang umuwi si Ricky at naabutan niya akong nanonood ng TV sa sala habang umiinom ng wine. At amoy ko ang shower gel na hindi namin ginagamit sa bahay nang lumapit siya at humalik. At nang tanungin ko kung busy siya sa opisina ay sinabi niyang maghapon siyang nasa meeting at pagod na siya kaya maliligo na siya. Ngunit bago siya makapasok sa kwarto ay tinawag ko siya at sinabing parang maluwak ang lock na jade necklace na ibinigay niya at baka pwedeng tignan niya. At napansin kong saglit siyang natigilan na hindi mahahalata kung hindi ako nakatingin ng mabuti. Bago niya sinabing ipayos na lang daw at tuluyan nang pumasok sa kwarto at napangiti ako sa dilim dahil alam kong naapektuhan siya sa pag-akalang alam ko ang nasa loop ng kwintas. Ngunit hindi siya dapat mag-alala dahil nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Kinabukasan ay halos matawa ako nang makita sa GPS app na ang pulang tuldok ay nasa Greenbelt at nasa loop ng Galaxy Boutique na senyales na tuwang-tuwa si Jasmine sa pakilala ni Ricky at nagyayabang na. At pagkatapos ay pumunta siya sa isang cafe at habang gumagala ang tuldok sa mapa, ay ini-screenshot ko ito at gumawa ng bagong email account para magpadala ng anonymous email sa personal email address ni Ricky na hindi niya ipinapalam sa akin ngunit nakita ko minsan sa notification ng phone niya. Ang subject ng email ay nambababae ang babae mo at ang laman ay isang pangungusap. Ngayong gabi, 8 p.m., The Peninsula Manila, room 1806. Tignan mo gamit ang sarili mong nga mata at naka-attach ang screenshot ng mapa ng lokasyon ni Jasmine na kinuha ko sa GPS app. Pagkasen ko ay tumayo ako sa bintana at tinignan ang lungsot na puno nga. Gusali kung saan nakatayo ang imperyong negosyo ni Ricardo Cortes na akala niya ay kontrolado niya ang lahat, ngunit hindi niya alam na ang pinakakatiwalaang gamit sa pagmamanman ay naging patalim na nakatutok sa kanyang puso, at pagkalipas ngang 3 araw ay matatapos na ang lahat at masasaksihan ko ang pagbagsak ngang kanyang mundo. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng Viber message kay Jasmine gamit ang isang pekang account na ginawa ko 3 araw na ang nakakaraan na may profile picture ng magandang babae na kinuha ko sa internet at nagpanggap akong isa pang sekretarya ni Ricky at nakipagkaibigan sa kanya at ang mensahe ko ay, Jasmine, may sikreto akong sasabihin sa iyo. May inihandang bonggang surprise si Sir Ricky ngayong gabi sa The Peninsula Manila. Room 1806. Magpaganda ka ha. Agad siyang sumagot na tuwang-tuwa at nagpasalamat dahil ako pa mismo ang nakbook ng kwarto para sa kanya
at maghahanda na raw siya agad. At pagkababa kong telepono ay nakita ko ang aking refleksyon sa bintana na nakangiti, at naisip kong hayaan siyang mag-enjoy sa huling hapunan niya dahil ang sorpresang inaasahan niya sa room 1806 ay magiging bangungot na hindi niya inaasahan. Bandang 7:30 PM ng gabing iyon ay nakpadala ako ng ikalawang anonymous email kay Ricky na mas direkta. Nasa loop na ngang room 1806 ang babae mo. Kung ikaw ba ang lalaking hinihintay niya, malalaman mo kapag pumunta ka roon. Pagkatapos ay pinatay ko ang telepono. Nagbihis ng itim na damit. Nagsuot ng face mask at sombrero para hindi makilala. At nagmaneho patungong the Peninsula, Manila. At pagdating ko ang 7:50 PM ay umupo ako sa isang sulok ng lobby na tanaw ang elevator at entrance at umorder ng kape. Eksaktong 7:55 PM ay bumaba si Jasmine mula sa elevator na nakasuot ng matingkat na pulang dress at mataas na takong. At suot ang pekeng jade necklace na kumikinang sa ilaw at halatang pinahandaan niya ang gabi dahil makapal ang kanyang makeup. At palingalinga siya sa entrance na halatang may hinihintay na si Ricky. At sa isip-isip ko ay napakatanga niya na hindi niya alam na isa lang siyang gamit na itatapon din. At akala niya ay bibigyan siya nga opisyal na katayuan ni Ricky ngayong gabi, ngunit hindi niya alam na hindi ganun ang malalaking tulad ni Ricky na pinakasalan lang ako dahil sa koneksyon ng tatay kong partner sa isang malaking law firm para sa legal na suporta sa kanyang negosyo. At ngayong hindi na niya kailangan ang tatay ko ay gusto na niya akong itapon. At si Jasmine ay pampalipas oras lang niya mula simula. Eksaktong 7:58 PM. Ay dumating si Ricky sakay kanyang itim na luxury sedan at pagpasok niya. Sa lobby ay nakita agad siya ni Jasmine na abot tenga ang ngiti na parang nanalo sa loto at akmang yayakap sa braso niya. Ngunit hindi gumalaw si Ricky at sa halip ay malamig na tinignan ang kwintas sa lig ni Jasmine bago tumingin sa mukha nito at nagtanong sa boses na nagyeyelo kung saan niya nakuha ang kwintas. Nagulat si Jasmine pero ngumiti ulit at hinawakan ang kwintas sabay sabing si Mang Lito ang nagabot at ang ganda ng taste ni Ricky at ang sweet ng message sa card na may selyo pa niya. At nakita kong kumuyom ang kamao ni Ricky sa bulsang kanyang coat habang binabasa ni Jasmine ang card na may nakasulat na para sa aking pinakamamahal na Jasmine. At lalo pang lumambing ang boses ni Jasmine habang tinatanong kung kailan pa naging romantic si Ricky. Nakdilim ang mukha ni Ricky at walang imik na inilabas ang kanyang telepono para ipakita ang anonymous email tungkol sa pambababae ni Jasmine at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito at sino ang katakpo nito ngayong gabi. Nataranta si Jasmine at sinabing si Ricky ang hinihintay niya. Dahil sabi ngang sekretarya nito, ay may surprise daw ito sa kanya at ipinakita niya ang Viber chat namin ng pekeng account ko at nang makita ni Ricky ang profile picture ay kumuno ang niya dahil pamilya ang lugar sa litrato na isang hotel na tinuluyan niya sa business trip noong nakaraang buwan na alam kong hindi niya maalala pero tandang-tanda ko ang lahat ng schedule niya. Pagbalik ni Ricky ng telepono ay mas malamig pa ang boses niya nang utusan si Jasmine na sumunod sa kanya sa taas at dahil takot sa tono nito ay maamong sumunod si Jasmine sa elevator at bago magsara ang pinto ay nakita ko ang malungkot na mukha ni Jasmine at ang matigas na profile ni Ricky. Pagkaalis nila ay inubos ko ang kape ko at dahan-dahang umakyat sa fire exit patungong dependence floor dahil kailangan kong gatungan pa ang apoy. At alam kong sa oras na pumasok si Jasmine sa room 18 ay hindi na siya makakalabas. Nang buo dahil ang pinakaayaw ni Ricky ay ang pagtataksil. Tahimik ang hagdanan habang umaakyat ako at sa bawat hakbang ay kinakalkula ko ang mga susunod na mangyayari at alam kong ang room 18,010 ay isang suite na may malaking salaming partition sa pagitan ng sala at kwarto na kapag hindi nakasara ang kurtina.
Ay kitang-kita ang lahat sa loob, impormasyong nalaman ko sa pananaliksik ko. Pagdating ko sa 18th floor ay walang tao sa hallway at ang makapal na carpet ay sumipsip sa tunog ng aking mga yapak at nang tumayo ako sa labas ng pinto ngang room 1806 na may bahagyang siwang kung saan lumalabas. Ang ilaw ay narinig ko ang boses ni Ricky na nagtatanong kung sino ang lalaki. At ang sagot ni Jasmine na umiyak na wala siyang ibang lalaki at kilala naman siya ni Ricky pagkatapos ng ilang taon. Narinig ko ang boses ni Ricky na nagyayelo habang ipinapakita, siguro ang screenshot ng GPS history at ang anonymous email. At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan ay tumaas ang boses ni Jasmine na nagtatanong kung sino ang kumuha nun at kung sinusundan ba siya ni Ricky, at sumagot si Ricky na may halong pang-uuyam na hindi niya kailangang sundan si Jasmine dahil ito mismo ang nag-record ng sarili nitong galaw mula sa Cortez Group papuntang Greenbelt at mga tindahan. At sumagot si Jasmine na ano naman kung nag-shopping siya. Lalong lumamig ang boses ni Ricky at sinabing hindi ang pamimili ang issue kundi ang pagpunta nito sa hotel ngayong gabi at kung sino ang nagpapunta dito at sino ang hinihintay nito. At iginit ni Jasmine na si Ricky nga ang hinihintay niya, ngunit hinarap siya ni Ricky tungkol sa anonymous email na nagsasabing may katagpo siyang ibang lalaki at binigyan siyang huling pagkakataon para sabihin kung sino iyon. Tahimik akong nakikinig sa labas at alam kong wala nang takas si Jasmine dahil planado ko ang lahat sa loop ngang 3 araw at alam kong si Ricardo Cortez ay mapaginala at dominante at hindi matatanggap na may ibang humawak sa pag-ari niya at ang kwintas na nasa league ni Jasmine. Ang pinakamalakas na ebidensya at ang personal na selyo ang pinakamalalim na patibong na inihanda ko. Muling narinig ko ang boses ni Ricky na wala ng bahid ng emosyon habang inuutusan si Jasmine na hubarin ang kwintas at narinig ko ang kaluskos at ang tunog ng pagbagsak ng kwintas sa mesa at pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang card sa boses na sobrang delikado at narinig ko ang pagbukas ng bag at ang malamig na pagbasa ni Ricky sa nakasulat sa card na para sa aking pinakamamahal na Jasmine na parang nandidiri sa bawat salita. Tinanong niya si Jasmine kung mukha ba siyang tanga at iginiit ni Jasmine na bigay talaga iyon ni Ricky sa pamamagitan ni Manglito bilang surprise gift at bakit daw ito nakmamaang-maangan? Ngunit biglang tumaas ang boses ni Ricky at sinabing wala siyang inutusang ganon kay Manglito at hindi siya ang naksulat ng card at hindi nito alam na pwede itong makulong sa pamameke at paggamit ng personal na selyo ng iba. Litong-lito si Jasmine at sinabing si Manglito ang nakbigay, ngunit sinabi ni Ricky na saka na niya ayusin ang tungkol kay Manglito at ang issue ngayon ay kung sino talaga ang katakpo ni Jasmine. At pilit pa ring sinasabi ni Jasmine na si Ricky nga ang gunit maring sinabi ni Ricky na wala siyang appointment kay Jasmine dun, wala siyang binok na room 806 at lalong wala siyang inutusang maghanda ng surprise. At tinanong kung sinong lalaki ang katakpo ni Jasmine na biglang tumakas. Humagulgol si Jasmine at nagtanong kung bakit siya ginaganito ni Ricky pagkatapos ng lahat ng taon ng pagsasama nila at bakit siya siniset up. At habang nakikinig ako sa labas ay alam kung sapat na ang nangyari kaya kinuha ko ang aking telepono at tumawag sa front desk gamit ang ibang numero at nakpanggap. Nag-guest sa room 1806 na natatakot dahil may naririnig na away sa lubat humihingi ng security bago pa may mangyaring masama. Pagkababa ng telepono ay nagtago ako sa fire exit sa dulo ng hallway at sumilip sa siwang ng pinto. At wala pang 5 minuto ay dumating ang 2 security guard at kumatok sa room 1806. At pagbukas ng pinto ay si Ricky ang tumambat na ikinagulat ng gagwardya dahil kilala siya bilang VIP sa hotel. Humingi ngang paumanhin ang gagwardya at sinabing may tumawag na guest na nag-report ng ingay. At kalmadong sinabi ni Ricky na walang problema at may inaayos lang siyang personal na bagay kaya huwag na silang mag-alala. At isinara niya ang pinto at nakatinginan ang mga gwardiya bago umalis dahil wala naman silang magagawa.
Nahintay pa ako ng 10 minuto bago bumukas ulit ang pinto at unang lumabas si Jasmine na magulo ang hitsura, sabog ang makeup at maga ang mamata, at pasuray-suray na naglakad sa hallway gamit ang matas na takong at hindi na naghintay ng elevator kundi tumakbo papunta sa fire exit at nilampasan ako pababa ng hagdan. Sumunod na lumabas si Ricky na hawa ang jade necklace at engcart at madilim ang kanyang mukha na parang bagyo. At tinignan niya ang mga hawak niya bago tumawag sa telepono at dahil tahimik ang hallway ay narinig ko ang boses niya na hinahanap si Mang Lito at pinapapunta ito sa opisina kinabukasan para magpaliwanag at tinanong kung sino ang nautos na ibigay ang kwintas kay Jasmine. At bagamat hindi ko marinig ang sagot ni Mang Lito, ay napangisi ako sa sumunod na sinabi ni Ricky. Ang asawa ko ang nautos? Tumahimik siyang ilang segundo bago sinabing sige, at ibinaba ang telepono. Isinuksok ang kwintas at card sa bulsa, at mabilis na naglakad papunta sa elevator. At nang maksara, ang pinto at tumahimik ulit. Ang hallway. Ay lumabas ako sa fire exit at tumayo. Sa harap ng room 18-6 habang nakatingin sa elevator na may ngiti sa labi, at naisip kong sa wakas ay nalaman din ni Ricardo Cortez na ang asawa niya ang may pakana, ngunit hinding-hindi niya mahuhulaan kung bakit ko ginawa iyon, at akala niya ay takot akong malaman niya. Ngunit ang totoo ay takot akong hindi niya malaman dahil ang ikalawang bahaging laro ang tunay kong entablado. Bandang 11 PM nang umuwi si Ricky at naabutan niya akong nakaupo sa sofa na may face mask habang nanonood ng late night news. At binati ko siya nang walang kaabok-abok at tinanong kung nag-overtime siya. At tumayo lang siya sa pinto at matagal bago nakagalaw para mahubat ng coat at sapatos na parang bigat na bigat ang katawan. At paglapit niya sa sala ay tumayo siya sa harap ko at inihagis ang card at ang jade necklace sa glass table na lumikha na malakas na tunog. Tinawag niya ako sa buong pangalan ko. Amalia Santos. Nabihira niyang gawin maliban kung galit na galit siya. At pinakpaliwanag ako tungkol sa mga iyon. At dahan-dahan kong tinanggal ang face mask ko na nagpapakita ng kalmadong mukha. At kinuha ko ang card at kwintas at sinuring mabuti sa ilalim ng ilaw bago ako tumingin sa kanya na may pagtataka sa mga mata at tinanong kung bakit nasa kanya ang mga iyon dahil hindi naman iyon ang kwintas ko. Saglit siyang natigilan sa reaksyon ko na hindi niya inaasahan at tinuro ang card sabay sabing. Ako ang naglagay kay selyo doon. At nagtataka kong tinanong kung anong selyo at binasa ang nakasulat na para sa aking pinakamamahal na Jasmine, at tinanong ko siya kung kailan pa siya nagsusulat ng ganon sa ibang tao nang hindi ko alam. At nagbago ang tingin ko mula sa pagtataka tungo sa pagtatanong. At ang bawat salita ko ay tumama sa kanya. Nanlisik ang mga mata niya at sinabing huwag na akong mag-inarte dahil umamin na si Mang Lito na inutusan ko itong ibigay ang kwintas kay Jasmine Cruz. At tumayo ako at hinarap siya at tinanong kung sinong Jasmine ang tinutukoy niya. Ang sekretarya ba niya? At sinabi niyang alam ko kung ano ang sinasabi niya. At ngumiti ako habang ibinababa ang kwintas sa mesa at sinabing ang sinasabi niya ay umuwi siya sa kalagitnaan ng gabi. Inihagis ang pekeng jade necklace sa harap ko at sinabing umamin si Mang Lito na ibinigay ko iyon kay Jasmine, kaya dapat siya ang maunang magpaliwanag kung bakit niya gustong bigyan ng kwintas si Jasmine Cruz. Tumahimik si Ricky at ang katahimikang iyon ang pinakamagandang sagot para sa akin, kaya itinapon ko ang face mask sa basurahan at pinunasan ang kamay ko at sinabing ako na ang sasagot para sa kanya. Na nagilty siya kay Jasmine. At gusto niya itong bayaran kaya binigyan niya ng alahas. O hindi, hindi pala guilt iyon. Kundi gusto niyang manatiling patay na patay sa kanya si Jasmine at maging masunuring sikretong kasintahan. Hindi ba? Sumigaw siya na siya ang nagtatanong. Ngunit tinaasan ko rin ang boses ko at sinabing sinasagot ko siya. At tinanong niya kung bakit na kay Jasmine ang kwintas. Kaya sasabihin ko sa kanya na ang kwintas na iyon
ay regalo niya sa akin noong wedding anniversary namin na sabi niya, ay pinakamataas na klase ng Burmese Imperial Jade na nakakahalaga ng milyon-milyon. At kinuha ko ang kwintas at inalog sa harap niya at sinabing nagduda ako sa kondisyon nito kaya ipinakilatis ko kay Mr. Igitan at ang sabi nito ay peke iyon treated na may resin at at ang halaga ay wala pang 15,000 pesos at pinagpaliwanag ko siya kung bakit ang isang pekeng 15,000 ay tinawag niyang Imperial Jade. Nagbago ang kulay ng mukha niya, hindi dahil sa guilt kundi dahil sa gulat na ipinakilatis ko pala iyon at inakusahan niya akong pera lang ang habol ko. Kaya ibinaba ko ang kwintas at sinabing hindi ang presyo ang issue kundi ang panloloko niya sa akin na biniyan niya ako ng peke at sa tingin niya ay sapat na iyon para sa akin. Sinabi niyang misunderstanding lang iyon at lumapit ako sa kanya at tinignan siya sa mata at sinabing sige misunderstanding pero tanungin ko ulit siya, bakit may GPS sa loob ng kwintas na iyon? Bahagyang nanginig ang talukap ng mata niya na hindi nakaligtas sa akin. At nagmaang-maangan siya kung anong GPS ang sinasabi ko. Kaya kinuha ko ulit ang kwintas at ipinakita. Ang ilalim nga sa ilalim ngang ilaw kung saan nakita ni Mr. Tanang maliit na siwang at sinabing may nakatanim na maliit na GPS chip doon para i-monitor ang galaw ko at pinaalala ko sa kanya na nung ikasal kami. Ay malinaw kong sinabi na ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang minomonitor ako. Hindi nakasagot si Ricky at tumigas ang panga niya. At inihagis ko ulit ang kwintas sa mesa na parang nandidiri at sinabing nakakadiri ang kwintas na iyon na may pekeng jade at totoong GPS. At tinanong kung ano ba talaga ang ibinigay niya sa akin? Alahas o kolyar nga aso? At kung gustong-gusto niyang kumontrol ng tao, ay ibigay na lang niya. Kay Jasmine Cruz, dahil matutuwa iyon sa kahit anong ibigay niya. Inamin kong ginamit ko ang pangalan at selyo niya para ipadala ang kwintas kay Jasmine dahil regalo, naman niya iyon sa akin, kaya pwede kong iregalo sa iba. At tutal si Jasmine ang paborito niya. Kung suot nito ang kwintas, ay mamomonitor niya ito kahit kailan, na parang tinamaan ng 2 ibon sa isang bato, at ang galing diba? Huminga ng malalim si Ricky at pumipintik ang ugat sa sintido niya. At alam kong hindi siya galit sa akin kundi galit siya dahil nawala sa kontrol niya ang sitwasyon. At noong ibinigay niya ang GPS ay hindi niya inakalang. Malalaman ko, at gagamitin ko ito, laban sa kanya. At akala niya ay mananatili akong tanga at masunyuring asawa habang minomonitor niya ako sa telepono niya, ngunit nakamali siya ng kalkulasyon. Tinawag ko siya sa pangalan niya ng kalmado at sinabing palalampasin ko ang pagbibigay niya ng peke at GPS. Pero akala ba niya ay hindi ko alam na mahal niya si Jasmine Cruz. Tuluyang nanigas ang mukha niya at tinanong kung niloloko ko ba siya. At tumawa ako ng matalim sa tahimik na sala at sinabing nagbago ang brand ng shower gel niya na wala sa bahay namin at nung business trip niya last month. Ay nagbayad siya gamit ang credit card para sa presidential suite sa The Peninsula Manila at alam ko kung sino ang kasama niya at tinanong ko kung hindi ba pumasok sa isip niya na makikita ko ang credit card statement habang ginagawa niya iyon. Tumahimik ang sala habang natapos ang balita sa TV at lumipat sa isang comedy show na ang tawanan ay kabaliktaran ng tensyon sa pagitan namin. At sa wakas ay nagsalita si Ricky sa boses na kalmadong ngunit mas nakakatakot kaysa sa galit kanina at tinanong kung ano ang gusto ko. Umupo ako ulit sa sofa at uminom ng malamig na vinye at sinabing gusto kong divorce. Pero hindi ngayon at hindi siya ang magdedesisyon. At ang mga bagay sa pagitan namin ay mangyari ayon sa gusto ko, at tinignan niya ako na parang ngayon lang niya ako nakilala ng lubusan. Ibinaba ko ang baso at sinabing siguro tuwang-tuwa si Jasmine nang matanggap niya ang kwintas, at siguro sobrang lungkot niya nang magaway sila kanina at pagbintangan siya ng lalaking pinakamamahal niya na may ibang lalaki siya. At hindi sumagot si Ricky ngunit nakita kong nanginginig ang kamay niya. Pagkatapos ng gabing iyon ay sa home office na natutulog si Ricky at hindi ko siya pinigilan dahil iyon ang gusto kong mangyari para magkaroon siya ngam.
Oras na isipin ang lahat at magkaroon ako ngang oras para sa huling yugto ng plano. Sa sumunod na 2 araw ay tahimik sa bahay na parang bago bumagyo. Magang umaalis si Ricky at gabing umuwi at halos hindi kami nakikita. Hindi siya kumakain sa bahay at nagpapadala na lang ng damit sa driver, habang ako ay namumuhay ng normal na kakape, nagbabasa, nag-ehersisyo at paminsan-minsan ay tinitignan ko ang GPS app at nakikitang ang pulang tuldok ay nasa pagitan lang ng Cortez Group at ng kondo niya sa BGC. Hindi pumasok si Jasmine ng 2 araw at nag-usap ang mga katrabaho niya sa Viber group na may sakit daw, pero alam ng lahat na palusot lang iyon at may nakakita sa kanya na lumabas sa The Peninsula Manila nung gabing iyon na. Magulo ang hitsura at maga ang mga mata. Nag-resign si Mang Lito sa 3 araw at hindi na nagpaliwanag. Sa akin pero alam kong hindi palalampasin ni Ricky ang pagtataksil niya at pinalaya siya dahil lang sa isang utos ko. At wala akong naramdamang guilt dahil ang taong kayang bayaran para tulungan ako ay kaya ring bayaran para tulungan ang iba, kaya mapanganib silang kasama. Nung hapon ng 3 araw habang nag-stretch ako sa yoga room ay tumawag si Ricky. Pagod ang boses pero kalmado. At pinapapunta ako sa opisina kinabukasan ng 10 AM pagkatapos ng board meeting para mag-usap daw kami. At nang tanungin ko kung tungkol saan ay sinabi niyang malalaman ko pagdating ko, kaya pumayag ako at pagkababa ng telepono ay tiningnan ko ang mga ebidensyang inipon ko sa loob ng 3 buwan sa aking telepono, mga rekord ng pagtatago ni Ricky ng mga ari-arian sa mga offshore accounts, mga hotel records nila ni Jasmine, at ang stock pledge agreement na ginawa niya nang hindi ko alam na magagalit ang sinumang board member kapag nalaman. Isinangla ni Ricky ang 30% ng shares niya sa Cortez Group sa isang offshore fund bilang collateral at ang nasa likod ng fund na iyon ay isang hindi kilalang account. Sa madaling salita ay tinatago niya ang ari-arian niya bilang pahahanda sa divorce. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na may kontrol sa offshore fund na iyon ay si Ate Miguel de la Cruz, ang pinagkakatiwalaang protegeng tatay ko na tinulungan ng tatay ko na umangat sa pwesto. 3 buwan na ang nakakaraan ay kinausap ko si Ate de la Cruz tungkol sa pagtatagong yaman ni Ricky at agad siyang pumaya na tulungan ako at gumawa ng paraan para may sangla ni Ricky ang share sa fund na kontrolado namin. Kaya akala ni Ricky ay naitago niya ang yaman niya pero ang totoo ay ibinigay niya ang shares sa akin ng buo at hindi pa niya alam ang katotohanan ito. Kinabukasan ng 10 AM ay dumating ako sa Cortez Group hake na nakasuot ng itim na power suit at nakapusot ang buhok, mukhang propesyonal at matalim, at kinabahan ang receptionist nang makita ako at sinabing nasa main conference room si Ricky. At nagtaka ako kung bakit hindi sa opisina niya. At sinabi niyang katatapos lang ng board meeting at nandun pa ang mga directors. Pumunta ako sa elevator at narinig ang tunog ng takong ko sa marmol na sahig. At bahagyang nakabukas ang pinto ng conference room at pagpasok ko ay sabay-sabay silang tumingin sa akin. Puno ang kwarto ng 12 directors ng Cortez Group kasama si Ricky. May mga bote ng tubig at files sa mahabang mesa. At nakabukas pa ang projector na nagpapakita ng financial report at nakaupo si Ricky sa kabisera at bahagyang gumalaw ang labi nang makita ako ngunit hindi may tuturing ng ngiti. Tinanong ko kung board meeting ba iyon o i-interrogate nila ako. At tumikhim si Don Arturo Navarro na nasa kaliwa ni Ricky. Isang matandang haligi ng kumpanya na sumuporta sa 2 henerasyon ng Cortez. At sinabing gusto ni Ricky na pausapan ang problema sa pamilya sa harap ng board para malinaw ang lahat. Tumawa ako at umupo sa silyang nasa tapat ni Ricky at tinanong kung bakit kailangang tawagin ang buong board para sa problemang pampamilya. At sumagot si Ricky na may kinalaman ito sa kumpanya. At naglabas siyang isang papel mula sa fila at idinulas sa gitnang mesa na nakita kong testimonya ni Mang Lito. Binasa ni Ricky ang akusasyon sa kalmadong boses na parang abogado. Na ginamit ko si Mang Lito para nakawin ang personal niyang selyo, pineke ang card niya, at nagpadala ng kwintas na may GPS sa empleyadong si Jasmine Cruz gamit ang pangalan niya, na isang paglabag sa privacy niya at paninira sa reputasyon nege kumpanya, at kaya raw tinawag ang board ay
Para patunayan na gumawa ako ng hakbang na nakakasama sa kanya at sa kumpanya. Kaya may karapatan siyang hiwalayan ako ng walang ibibigay na alimony. Tumahimik ang kwarto ng 3 segundo bago ako tumawa ng mahina na rinig sa katahimikan. At sumandal ako at nagtanong kung tinipon niya ang lahat para lang sabihin iyon. At tinanong niya kung inaamin ko ba. At sinabi kong inaamin kong nagpadala ako ng pekeng jade necklace sa kabit niya. At sa isang salitang iyon ay nagelo ang hangin sa kwarto. Nakatinginan ang ilang directors at napataas ang kilay ni Don Arturo, at pinalo ni Ricky ang mesa at sinabing huwag akong magsalita ng kung ano-ano, unit inilabas ko ang isang envelope mula sa bag ko at ibinuhos ang laman sa mesa, mga printed screenshots ng Viber chats, hotel records, credit card statements, at ang appraisal report ni Mr. Igitan, pati na rin ang malabong litrato ni Ricky at Jasmine sa entrance ng The Peninsula. Ipinakita ko sa mga directors ang mga ebidensya na si Ricky ay na-check-in sa The Peninsula ng 47 beses sa nakaraang taon at 39 doon. Ay kasabay ni Jasmine Cruz na hindi niya asawa kundi sekretarya at ayon sa batas ang pangangalo niya ay basehan para sa divorce at ang may kasalanan ay magbabayad ng danyos, kaya mali siyang sabihing wala siyang babayaran. Namutla si Ricky at itinaas ko naman ang appraisal report ni Mr. Tan at sinabing ang wedding anniversary gift niyang Imperial Jade ay peke, treated na alahas na wala pang 15,000 ang halaga. At ang mas kawili-wili ay may nakatanim itong GPS chip at tinanong ko si Ricky sa harap ng board kung para saan iyon, para i-monitor ako o para ikulong ako. Nakagulo sa kwarto at nagbulungan ang mga directors habang ang mukha ni Don Arturo ay nagbago mula sa pagkahiya tungo sa gulat at galit dahil bilang isa sa mga nagtatag ay mahalaga sa kanya ang reputasyon ng kumpanya. Nanginginig ang boses ni Don Arturo nang tanungin si Ricky kung totoo ang lahat ng iyon at ang katahimikan ni Ricky ang kumpirmasyon. Kaya dahan-dahang tumayo si Don Arturo at isinara ang kanyang file at malamig na sinabing ang presidenteng Cortez Group ay gumagamit ng pangalan ng kumpanya para makipagkita sa kabit sa hotel at naglalagay ng GPS sa kwintas ng asawa at tinanong kung anong mangyayari sa stock price at reputasyon nila kapag nalaman ito ng publiko. Kinuha ni Don Arturo ang kanyang briefcase at tinignan si Ricky na may halong dismaya at pandidiri. At sinabing tinawag sila ni Ricky para gamitin laban sa akin pero nakalimutan nito na nakita niya kung paano itinayo ang ama nito ang kumpanya mula sa wala. At ang ginagawa ni Ricky ay kahihiyan sa ama nito. At pagkasabi niyon ay lumabas siyang kwarto nang hindi lumilingon. Nakatinginan ang ibang directors at isa-isang nagsitayuan at umalis. Wala pang 5 minuto ay kaming dalawa na lang ni Ricky ang naiwan sa magulong conference room na puno nga ebidensya. Nakaupo si Ricky sa kabisera at ako sa tapat niya, at sa mahinang boses ay tinanong niya kung ano ang gusto ko, at tumayo ako, inayos ang damit ko at kinuha ang bag ko at sinabing simple lang ang gusto ko. Divorce? Siya ang may kasalanan? Hahatiin ang ari-arian ayon sa batas? Ang 30% shares niya sa Cortez Group ay mapupunta sa akin pati ang tsondo sa BGC, kakanselahin ang VIP status niya sa The Peninsula. At huwag siyang mag-alala kay Jasmine dahil wala akong pakialam doon kahit pakasalan pa niya ito o humanap siya ng iba. Sinabi niyang nananaginip ako. Ngunit bago ako lumabas ng pinto ay lumingon ako at pinaalala ang 30% shares na isinangla niya. At sinabing kumpirmahin niya kung sino ang totoong may kontrol sa offshore fund na iyon. Namutla si Ricky at tumingin sa akin na hindi makapaniwala. At ngumiti ako at sinabing ako. At tinulak ang pinto sabay-sabing maghanda na siya sa pagpirma. Paglabas ko ang Cortez Group ay umaambon at tumayo ako sa may entrance habang pinapanood ang ulan na hinuhugasan ang kalsada. At naamoy ko ang pinahalong uso ng sasakyan at halimuya ng mga bulaklak sa gilid ng daan. At nag-vibrate ang telepono ko na may mensahe mula kay Ati De La Cruz na nagsasabing handa ng offshore fund at pwede nang i-execute ang shares ni Ricky anumang oras. At sumagot ako at nagbukas ng payong para maglakat sa ulan. Ang susunod na 48 oras ang pinakamahalaga sa laban na ito dahil alam. Kung hindi basta-basta susuko si Ricky pagkatapos ko siyang ipahiya sa harap ng board,
at siguradong gaganti siya gamit ang paborito niyang mga paraan pananakot, pera, at maruruming taktika kaya kailangan kong ilabas ang huling alas ko bago siya makagalaw. Nang gabing iyon ay nakipakita ako kay Don Arturo sa isang pribadong Japanese restaurant sa Makati, at dumating siya na nakasuot ng kasual na damit na malayo sa suot niya kaninang umaga. At umupo siya sa harap ko na may komplikadong ekspresyon at sinabing tungkol sa nangyari sa meeting. Ngunit pinutol ko siya at sinabing hindi ako naroon para pag-usapan ang personal na problema ni Ricky kundi ang kinabukasan ng Cortez Group. Kumunot ang no niya at naglabas akong file na nagpapakita nga record ng pagtatago ni Ricky ng pondo sa mga offshore account sa nakaraang 6 na buwan, kung saan inilipat niya ang halos kalahati ng cash flow and Cortez Group sa 3 ghost companies sa BPI na kunwari ay may negosyo pero wala naman talaga. Namutla si Don Arturo habang binabasa ang dokumento at itinuro ko ang huling pahina kung saan nakasaad na noong Disyembre ay isinangla ni Ricky ang 30% shares niya para sa personal loan na P25 billion na hindi pumasok sa kumpanya kundi sa isang trust company sa BVI. Napataas ang boses ni Don Arturo ng Marini ang P25 billion at tinanong kung anong ginawa ni Ricky doon. At sinabi kong bumili siya ang isla sa Palawan na may lawa na 200 hektarya, may mansyon, helipad, at pribadong daungan. At ang transaksyon ay natapos nitong Enero at nakapangalan sa kamag-anak niya sa ina. Ipinakita ko ang satellite photong isla at tinanong si Don Arturo kung bakit ang isang matinong negosyante ay lihim na kukuhang perang kumpanya para bumiling isla sa ibang lugar. At natahimik si Don Arturo pero nanginginig ang kamay niya habang hawak ang tasa ng saa. Sinagot ko ang sarili kong tanong na naghahanda siya ng matatakbuhan dahil alam niyang malapit nang matapos ang kasal namin, at ayon sa aming prenuptial agreement, kung siya ang may kasalanan sa divorce ay mapupunta sa akin ang 30% shares niya bilang alimony, kaya isinangla niya ito para makuha ang pera at itinago sa ibang bansa, at sa oras na lumabas ang desisyon ng korte ay nakuha nang fun ang shares at makmumukhang maliit na lang ang ari-arian niya kaya wala akong makukuha. Nakmura si Don Arturo at sinabing gusto ni Ricky na ubusin ang Cortez Group at idinagdag ko pang kung kinuha niya ang kalahati ng cash flow. Paano tatakbo ang kumpanya sa susunod na semestre? Paano babayaran ang mga suppliers? Sweldo ng empleyado? At utang sa bangko? At alam ni Don Arturo bilang veterano kung anong ibig sabihin ng pagkaubos ng cash flow. Tumahimik si Don Arturo at rinig lang ang ulan sa labas. At tinanong niya kung anong gusto kong gawin niya. Sinabi kong may 2 akong hiling. Una, magpatawag siyang emergency board meeting bukas para imungkahi ang pagtanggal kay Ricky bilang presidente dahil bilang second largest shareholder at may 3 upuan sa board. Siguradong susunod sa kanya ang iba kapag tumindig siya. Pangalawa, suportahan niya ako sa divorce case para mabawi ko ang 30% shares at bilang kapalit ay ibebenta ko sa kanya ang kalahati nito sa market value pagkatapos kong makuha para siya na ang maging majority shareholder at maging pag-ari na ng pamilya Navarro ang kumpanya. Nanliong mata ni Don Arturo at nagbago ang tingin niya sa akin mula sa gula tungo sa paganga at sinabing mas magaling ako kaysa sa inaakala niya. At ngimiti ako at sinabing ayaw ko lang magpagamit na parang tanga. Itinaas niya ang kanyang tasa at sinabing ang pagpapakasal ni Ricky sa akin ang pinakamalaking pagkakamali nito sa buhay. At nangako siyang gagawin ang gusto ko. Paglabas kong restaurant ay tumila na ang ulan at tumingala ako sa langit na may mga bituin na sa pagitan ng ulap at huminga ako ng malalim at naramdaman kong luminaw ang isip ko. Naisip kong akala ni Ricardo Cortez ay kalkulado niya ang lahat pero nakalimutan niya ang isang bagay na hindi ako si Amalia Santos na naghihintay lang na iligtas ng iba. Sasakay na sana ako sa kotse nang tumuno ang telepono ko mula sa hindi kilalang numero at nang sagutin ko ay narinig ko ang boses ni Jasmine Cruz. Napaos na parang matagal na umiyak pero kalmado at tinawag akong Mrs.
Cortez at nakiusap na makipakita dahil may ibibigay daw siya tungkol kay Ricardo. Sumandal ako sa pintong kotse habang nakatingin sa ilawng convenience store sa tapat at nag-isip kung bakit niya gagawin iyon at naisip kong galit siya kay Ricky dahil sa pagtatanggi nito sa kanya sa hotel at sa pagsasabing wala itong inutusang magbigay ng regalo sa kanya kaya gusto niyang gumanti sa kahihiyan at naisip kong kawili-wili iyon. Pakalipas ng 15 minuto, ay nasa isang cafe ako malapit sa bahay ko sa Dasmariñas Village at dumating si Jasmine na halos hindi ko makilala dahil nakasuot siyang gray hoodie, walang makeup, bitak-bitak ang labi at mapula ang mata, malayo sa babaeng nakapulang dress nung nakaraang araw. Umupo siya sa harap ko at naglapag ng isang dokumento at sinabing tignan ko raw, at nang buksan ko ay nakita kong isa itong asset trust agreement na pirmado 3 buwan na ang nakakaraan kung saan inililipat ni Ricky ang ownership ng Chondo sa BGC kay Jasmine at si Jasmine ang magmamay-ari nito sa papel, pero nakasaad na si Ricky pa rin ang tunay na may-ari at pwedeng bawiin anumang oras, pero ang problema ay pribadong kasunduan lang ito at hindi rehistrado, habang sa opisyal, na rehistro ay nakapangalan na kay Jasmine ang Chondo. Sinabi ni Jasmine na kasalanan din ito ni Ricky dahil akala niya ay matalino siya sa pagtatago ng Chondo sa pangalan ni Jasmine para maiwasan ang hatian sa divorce. Pero nakalimutan niyang ang opisyal na titulo ang kinikilalang batas at hindi ang pribadong kasunduan. Tinanong ko kung bakit niya ibinibigay sa akin iyon at may dumaang put sa mga mata niya at sinabing gusto niyang mawalan ng lahat si Ricky. Tumahimik siya sandali habang tumutuktok ang jazz music sa cafe at nakikita ko ang kondo namin sa tapat kung saan nakatira si Ricky. Bigla niyang sinabi na 2 beses siyang nakpalaglag dahil kay Ricky. At nung ikalawang operasyon ay sinabi ngang doktor na baka mahirapan na siyang magbuntis dahil nasira ang katawan niya. At habang nasa operating table siya, ay nag-text si Ricky na may trabaho sa opisina kaya hindi siya masasamahan. Pero nalaman niyang nung gabing iyon ay nasa bahay namin si Ricky at nagse-celebrate ng wedding anniversary namin. Natahimik ako at ibinaba ni Jasmine ang kanyang tasa at tumingin sa akin na mapula ang mata pero walang luha at sinabing mahal niya talaga si Ricky pero hindi siya minahal nito kailanman at isa lang siyang gamit para dito, pampalipas oras at taguan ng mga bagay. Huminga siya ng malalim at sinabing kahapon, ay pinapipirma siya ni Ricky ng karagdagang kasunduan na nakukumpirma na kay Ricky talaga ang Chondo at pansamantala lang na nakapangalan sa kanya. At dun niya na-realize na naghahanda na ito sa divorce at pinuputol na ang mga ugnayan. Kaya ayaw niyang hayaang makatakas si Ricky ng walang galos. Ibinibigay niya sa akin ang orihinal na kontrata para gamitin sa korte bilang ebidensyang pagtatagong yaman. Dahil parehong toto ang titulo at ang pribadong kontrata kaya walang magagawa si Ricky kapag iniharap ang dalawa. Tiningnan ko ang babaeng ito at naisip kong mapaglaro ang tadhana dahil noong nakaraang buwan ay siya ang tinik sa lalamunan ko at ngayon ay siya ang huling piraso ng puzzle para pabagsakin si Ricky. Pinaalala ko sa kanya na kapag ginamit ko ang dokumento sa korte ay mapupunta sa akin ang kondo at hindi sa kanya. At sinabi niyang alam niya at wala siyang pakialam sa kondo. Gusto lang niyang maramdaman ni Ricky ang pakiramdam ng trinaydor ng taong pinakatinisiwalaan niya. Tumayo siya. Isinuot ang hood at umalis. At habang pinapanood ko siyang mawala sa dilim ay nakaramdam akong komplikadong emosyon na hindi awa o guilt, kundi parang nanunot na isang malaking sunok na ako ang naksindi. Pero si Ricky, ang nakipon na kahoy, inilagay ko ang kontrata sa bag ko, nagbayad at umuwi, at naabutan kong bukas ang ilaw sa sala at nakaupo si Ricky sa sofa na tulala. Hindi nanonood ng TV o nagse-cellphone. Lumingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto at nagkatagpo ang aming nga mata sa madilim na hallway. At tinanong niya kung saan ako galing at sinabi kong nakipakita lang sa kaibigan habang nagpapalit ako ngang sinalas at nilampasan siya. Tinawag niya ako at tumayo. Paos ang boses na parang ilang araw na hindi umiinom ng tubig at sinabing gusto niyang mag-usap kami. Huminto ako at humarap sa kanya na may bahagyang ngiti at tinanong kung gaano ang pag-usapan. Ang pagtatago niya yaman. Ang palipat niya kondo sa panggalan ni Jasmine.
o ang 25 bilyon loan gamit ang shares bilang collateral. Namutla si Ricky at tinanong kung hanggang saan ang alam ko at sinabi kong lahat. At tinignan ko siya na parang ibang tao at sinabing akala niya ay siya ang naglalaro pero ang totoo ay naglalakat lang siya sa daang inilatag ko na ang offshore fund na pinagtaguan niya ay akin. Ang P25 billion loan ay hindi nabawasan kahit piso sa trust company at ang original na asset trust agreement para sa kondo na nakapangalan kay Jasmine ay nasa bag ko ngayon. Napaatras si Ricky at bumangga sa mesa at tumingin sa akin na may takot sa unang pagkakataon at tinanong kung sino ba talaga ako. Lumapit ako sa kanya at nakunwaring nakpakpag na. Alikabok sa kwelyo niya na parang mapagmahal na asawa at sinabing ako ang babaeng. Dinala niya sa bahay pero hindi niya kailanman nakilala kung sino talaga. Hindi nakatulog si Ricky noong gabing iyon at naririnig ko ang paglakat-lakat niya sa home office mula 1:00 hanggang 6:00 ng umaga at nakahiga lang ako sa kwarto na nakapikit at nakangiti habang nakikinig sa tunog ng sapatos niya sa sahig at alam kong nasa tamang lugar na ang lahat ng piyesa sa chessboard si Don Arturo, si Jasmine, si Ati de la Cruz, ang offshore fund, ang trust agreement, ang collateral at lahat ng ito ay parang 6 na patalim na nakatutok sa mga vital points ni Ricky at hindi na siya makakagalaw dahil bawat galaw ay magdudulot ng sugat, pero hindi niya alam na may 7 patalim pa akong inihanda bilang huling banat. Kinabukasan ng 8 AM ay tumawag si Don Arturo at sinabing tuloy na ang emergency board meeting mamayang 2 PM at siyam sa 11 directors ang kumpirmadong dadalo na sapat para sa quorum at sa pagpapatalsik ayon sa bylaws. Kalmado at malakas ang boses ni Don Arturo na parang general na papunta sa gyera at sinabing nakagawa na sila ng resolution para sa ouster. Una ay abuse of power at paggamit ng shares bilang personal collateral. Pangalawa ay embezzlement at misappropriation ng pondo ng kumpanya. At pangatlo ay pinsala sa reputasyon ng kumpanya dahil sa personal na iskandalo at lahat ng ito ay nakamamatay para kay Ricky. Nagpasalamat ako kay Don Arturo at pinuri niya ako. Sinabing sa tagal niya sa kumpanya at daming ang pinagdaan ng bagyo, ay ngayon lang siya nakakita ngang kasing linaw mag-isip na tulad ko at nagpasalamat ako at tumayo sa bintana para buksan ang kurtina habang maaraw sa labas at sinabing ayaw ko lang maging tanga na iyak na lang pagkatapos gamitin. Sinabi niyang ang pagpapakasal ni Ricky sa akin ang tanging tamang desisyon nito sa buhay pero sayang at sinira din nito. Pagkababa ng telepono, ay kinuha ko ang isang envelope sa pinakailalim ng drawer ko na naglalaman ng Comprehensive Internal Investigation Report on Inappropriate Conduct by Mr. Ricardo Cortez during his tenure na 3 buwan kong binuo at naglalaman ng lahat ng gray zone activities ni Ricky sa nakarang 2 taon. Related party transactions, pekang reimbursement ng travel at entertainment expenses, paggamit ng resources ng kumpanya para sa personal na benepisyo, at secret investment sa mga kakumpetensya, at lahat ay may detalyadong ibitin siya tulad na bank records, emails, kontrata, at listahan ng testigo na kapag isinumite sa mga autoridad ay siguradong haharap si Ricky sa mga kaso habang buhay at balak kong ibigay ito sa bawat director mamayang hapon. Pagdating ko sa Cortez Group HQ ng 2 PM ay mas relax ako kaysa dati at ang receptionist ay bumati lang nang hindi tumitingin dahil kalat na ang tsismis na delikado akong kalaban. Nakabukas ang pintong main conference room at nandun na ang siyam na directors. Si Don Arturo ay nasa kaliwa at si Ricky sa tapat niya. At mukhang tumandangang 5 taon si Ricky sa loop ngang isang araw. Mayos ang suot at buhok pero halata ang pagod sa mata at mukha. At alam kong hindi siya natulog at alam niya ang ibig sabihin ng meeting na ito. Umupo ako sa dulo ng mesa at binuksan ang file ko na parang manunot lang. At tumikhim si Don Arturo para simulan ang meeting na ang tanging agenda ay ang pagtanggal kay Ricardo Cortez bilang presidente. At sinabing naipadala na ang proposal sa lahat pati kay Ricky. At bibigyan ito ang 15 minuto para magpaliwanag bago ang botohan. Tumayo si Ricky at tiningnan ang mga directors bago itinuan ang tingin sa akin na may halong put, galit, at hindi makapaniwalang ekspresyon.
na parang hindi matanggap na ang dating masunuring asawa na nagayos. Gamit niya at sumasama sa mga sosyal na pagtitipon. Sa loob ng 3 taon ay naging pinakamatinding kawawe niya. Pero hindi niya alam na mula nung ikasal kami ay hindi ako tumigil sa pag-aral at paghahanda. Nung pinag-aral niya ako ng flower arrangement at jewelry appreciation ay nag-aral ako ng financial statement analysis habang nagayos ng bulaklak. Nung pinatigil niya ako sa trabaho para maging housewife, ay kumuha ako NGPA at law licenses sa libreng oras ko at nung ikinulong niya ako sa hawla NG pagiging senyora, nakalimutan niyang ang ibon sa hawla ay maraming oras para pag-aralan ang istruktura ng hawla. Nagsimulang magsalita si Ricky sa paus na boses habang pilit na nagpapakita ng tapang. Inaamin na may mali sa personal niyang buhay pero nagpapaliwanag tungkol sa stock pledge at fund transfer, na ang P25 billion loan ay ginamit bilang down payment sa isang overseas acquisition project sa Malaysia para sa isang resort hotel group na nayon sa direksyon ng Cortez Group at may kontrata siya para patunayan ito. At ang ma-transfer sa BPI ay normal na bayad sa kalakalan sa mga overseas suppliers at normal na gawain sa industriya na gumamit ng offshore companies. Mukhang lohikal at profesional ang paliwanag niya kung hindi ko alam ang totoo, pero hindi naloko si Don Arturo na kinuha ang bank records at nagswat ng salamin at sinabing pinaimbestigahan niya ang Malaysian Resort Group at totungang natanggap ang P25 billion, pero ang corporate representative ng kumpanyang iyon ay si Mr. Eduardo Cortez, ang tiyuhin ni Ricky. Kumibot ang mata ni Ricky at itinuloy ni Don Arturo na ang 2 sa 3 ghost companies sa BVI ay may parehong rehistradong address na bahay ni Eduardo Cortez sa Kuala Lumpur. Tinanggal ni Don Arturo ang salamin niya at malamig na sinabing ginamit ni Ricky ang pera ng kumpanya para makipagtransaksyon sa kumpanya ng tiyuhin nito na tinatawag na related party transaction. At nilustay ang pinto para ibulsang tiyuhin nito na tinatawag na conflict of interest, at hindi na kailangang ipaliwanag sa kanya ang normal na gawain sa industriya dahil alam niya ang kaibahan ng lehitimong transaksyon sa pagnanakaw sa kumpanya. Tumahimik ang kwarto ng 3 segundo bago ako pumalakpak ng mahina at tumingin silang lahat sa akin. At pinuri ko si Don Arturo at sinabing ang alam niya ay maaring dulo lang ng iceberg. At kinuha ko ang investigation report ko at lumapit sa mga directors para abutan sila nga kopya habang namumutla si Ricky sa upuan niya. Sinabi kong ang report ay galing sa independent third-party investigator na inupahan ko bilang pamilya ng shareholder at naglalaman ito ng mga illegal na gawain ni Ricky sa nakaraang 2 taon, related party transactions na nakakahalaga ng P10 billion, peking reimbursements na P150 milyon, paggamit ng resources ng kumpanya para gawan ng opisina si Jasmine Cruz at paswelduhin ng 5 beses sa normal, at secret investments sa mga kakumpetensya gamit ang pangalan ng kamaanak na direktang paglabag sa kanyang fiduciary duty. Biglang tumayo si Ricky at tumumba ang upuan niya sabay sigaw sa pangalan ko, pero hindi ko siya pinansin at itinuloy ko ang pagsasalita. Sa mga directors na ang pinakamahalagang punto ay ang paggamit ni Ricky ng corporate seal at pirma ng presidente sa pagtatago ng yaman. At ayon sa bylaws ay kailangan ng board approval sa paglilipat ng pondong higit sa P2 billion pero naglipat si Ricky ng mahigit P35 billion sa nakaraang 6 na buwan nang walang alam ang board at alam na nila ang ibig sabihin nun. Tumahimik ang kwarto at nasilaw sila sa liwanag na tumatama sa mga puting papel sa mesa. At nagbago ang ekspresyon ng mga directors mula gulat tungo sa galit at tahimik na put. Unang nagsalita si Director Lee, isang iginagalang na external director, na nagsabing siya ang legal counsel ng kumpanya noong panahon ng ama ni Ricky at nakita niya ang paglago nito. At tinanong kung anong mararamdaman ama ni Ricky kung malalaman nito ang maginawa ng anak. Hindi nakasagot si Ricky at nakuyom ang bibig habang nanginginig ang kamay sa ilalim ng mesa. Nagbuntong hininga si Don Arturo at sinabing simulan na ang botohan para sa pagtanggal kay Ricardo Cortez bilang presidente. At siya ang unang nagtaas ng kamay. Sumunod si Director Lee
At sunod-sunod na ang iba hanggang sa lahat ng siyam na directors ay nagtas ng kamay. Isang unanimous decision. Nanatiling nakatayo si Ricky na parang rebultong nawalan ng kaluluwa habang idinedeklara ni Don Arturo sa mikropono na base sa bylaws at botohan ay tinatanggal na si Ricky bilang presidente epektibo ngayong araw at ang bagong presidente ay hahalal sa shareholders meeting sa Lunes at pansamantala siyang upo bilang acting president. Inutusan niya si Ricky na ayusin ang personal na gamit at tapusin ang turnover sa lupeng 3 araw at ang employment contract nito ay ayusin ayon sa bylaws. At tinapos na ang meeting. Isa-isang umalis ang nga directors. Ang iba ay tumingin kay Ricky ng may awa o panghuhusga. Ang iba ay hindi lumingon. At huling umalis si Don Arturo na huminto sandali sa tabi ni Ricky na parang may sasabihin pero tinapik na lang ang balikat nito at humalis. Pagsarang ng pinto ay kaming dalawa na lang ang naiwan sa malaking kwarto at nakatayo pa rin si Ricky na mahigpit ang hawak sa gilid ng mesa na namumuti ang bukong daliri, magulo ang kurbata at tanggal ang butones ng suit at nakita kong gumagalaw ang Adam's apple niya nang tumingin siya sa akin na wala ng yabang o pekeng kabaitan kundi purong pagod. Paus niyang sinabing panalo na ako. Tumayo ako sa tapat niya at inilagay ang file ko sa bagat isinara ang zipper ng kalmado. At sinabing kumali siya. Hindi ako nanalo kundi siya ang natalo. At hindi siya natalo sa akin kundi sa sarili niya sa kasakiman, kayabangan, at kawalan ng puso niya. Sinabi kong kung hindi siya napadalan pekeng kwintas ay hindi ko ipakikilatis. Kung walang GPS ay hindi ko gagamitin laban sa kanya. Kung hindi siya naging malupit kay Jasmine ay hindi ibibigay ni Jasmine ang kontrata sa akin. At kung hindi niya ninakaw ang P25 billion, ay hindi siya tatanggalin ng board ng unanimous, kaya hindi siya natalo sa akin kundi sa mga ebidensyang sarili niyang kasamaan. Kinuha ko ang bag ko at tumalikod papunta sa pinto at sinabing ang ako ang patunay ng lahat ng ginawa niya. At huminto ako sandali para sabihing ipapadala ko ang divorce papers, bukas para pirmahan niya para hindi na kami makahiyaan pa. At dahan-dahang naksara ang salaming pinto sa likuran ko. Mahaba ang hallway ng Cortez Group na may gray na carpet at malalaking bintana, at naglalakad ako sa mga aninong liwanag ng araw habang umaalingaw-ngaw ang takong ko sa tahimik na pasilyo, bawat hakbang ay may ritmo ng determinasyon. Pagpasok ko sa elevator at pagpindot sa ground floor ay nag-text ako kay Ate De La Cruz na simulan na. At sumagot siya agad na noted at gawa na ang divorce papers. Tuloy ang hatian ng ari-arian at handa na ang stock execution. At sisimulan na ni Don Arturo ang buyout process pagkatanggap ko ngang 30% shares. At sumagot ako ngang oo. Habang bumababa ang elevator at nagbabago ang numero sa itaas 30 kahdeksan, 37, 36 naalala, ko ang kasal namin ni Ricky 3 taon na ang nakakaraan. Maaro din nun at nakasuot ako ang wedding gown sa harap nga hotel habang hawa ni Ricky ang kamay ko at nangangakong mamahalin at alagaan ako habang buhay. At nakpalakpakan ang lahat maliban sa tatay ko na nasa sulok na may komplikadong ekspresyon dahil siya lang ang hindi naniwala sa kasal na iyon. At bago siya umalis ay sinabi niyang hindi mahuhulaan ang puso ng tao kaya kahit may asawa na ako ay dapat mag-ingat pa rin ako. Nakinig ako sa kanya kaya pakalipas ng 3 taon ay si Ricky ang nawalan ng lahat at hindi ako. Pagbukas ng elevator sa ground floor ay lumabas ako sa lobby at dumaan sa revolving door. At sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw na parang isang engrandeng bagong simula. Noong Miyerkules natanggap ni Ricky ang divorce papers na ipinadala ko kay Ate De La Cruz. At noon ay nakaalis na siya sa opisina ng presidente at pansamantalang nakatira sa kondo sa BGC na nakapangalan kay Jasmine pero nasa kanya ang susi na ipinadala ni Jasmine sa akin via courier na may note na sayo na yan at itinago ko sa drawer para ibenta pagkatapos ng divorce. Sinabi ni Ate De La Cruz na kalmado si Ricky nang makita niya ito, nakaupo sa home office na may hindi nagalaw na whiskey, nakasara ang kurtina at madilim ang bahay,
at binasa lang nito ang kasunduan ng 10 minuto bago pumirma ng walang sinasabi. Ibinigay sa akin ni Ate De La Cruz ang pirmadong kasunduan habang nakaupo sa sofa sa tapat ko at nakita ko ang pirma ni Ricky sa huling pahina na medyo magulo at diin na diin ang tinta na tumagos sa papel na parang gigil na gigil siya. At ang lahat ng dating sa kanya 30% shares. Kondo, maari-arian nung kasal kami, ay malinaw na nalipat sa pangalan ko sa puting papel. May inabot pang envelope si Ate De La Cruz na pinabibigay daw ni Ricky, at nang buksan ko ay nakita ko ang wedding photo namin kung saan nakatuksedo siya at nakagawin ako sa ilalim ng bulaklak na arko sa simbahan. At maganda ang araw noon at toto ang mga ngiti namin. Pero sa likod ng litrato ay may sulat kamay siyang 4 na salita. Talo na ako. Matagal kong tinignan ang salitang. Iyon bago ibinaliktad ang litrato. Ibinalik sa envelope at itinulak sa gilid ng mesa. Tinanong ako ni Ate De La Cruz kung okay lang ako. At tumayo ako para magsaling ng red wine at lumapit sa bintana at sinabing okay na okay ako. At tinutusan si Jiang ituloy ang paglilipat NG shares at real estate. At makikipag-ugnayan si Don Arturo para sa buyout plan. Tumayo si Ate De La Cruz, inayos ang suit at binati ako bilang Ms. Santos. At pagkatapos ay itinama ang sarili at tinawag akong President Santos. At natigilan ako sa tawag na iyon dahil sa loob ng 3 taon ay tinawag akong Senyora Amalia at Attorney Santos. Pero walang tumawag sa akin ng President Santos mula nung nagtatrabaho ako. Sa law firm kung saan nagsusuot ako ng power suit at nakikipagnegosasyon sa mga kliyente at naniniwalang kaya kong baguhin ang mundo. Pero nang maging asawa ako ni Ricky at tumigil sa trabaho ay nakalimutan ng lahat na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Tinaas ko ang baso ko kay Ate De La Cruz at nagpasalamat at sinabing marami pa kaming gagawin kaya isa-isang hakbang lang. Pagkaalis niya ay nag-isa ako sa kondo sa BGC. Isa sa pinakamahal na tower na tanaw ang skyline. At habang nagiging orange ang langit at umiilaw ang lungsod na parang ginto ay hawak ko ang baso ng alak sa bintana at nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Tapos na ang lahat pero nagsisimula pa lang din ang lahat. 3 araw pagkatapos ay natuloy ang shareholders meeting ng Cortez Group na pinangunahan ni Don Arturo bilang second largest shareholder para maghalal ngang bagong presidente at bilang bagong majority shareholder dahil sa 30% shares na nakuha ko kay Ricky ay dumalo ako pero hindi ako tumakbo bilang presidente at ibinigay ko ang posisyon kay Don Arturo. Sinabi ko sa meeting na kailangan ng kumpanya ang katatagan at si Don Arturo na mahigit 20 taon. Nasa kumpanya at kabisado ang lahat ang pinakaangkop sa panahon ng transition at bilang non-executive shareholder ay susuporta ako sa mahahalagang desisyon. Pagkatapos manalo ni Don Arturo, ay kinamayan niya ako. At sinabing marami na siyang nakilalang babay matatalino, mababait, matatapang pero ngayon lang siya nakakita ng katulad ko. At sinabing ang pinakamatindi sa akin ay hindi ang talino ko kundi ang alam ko kung kailan, susulong at kailan aatras, na maraming umakyat sa taas pero bihira ang marunong bumaba sa tamang oras. Ngumiti lang ako dahil hindi naman ako nagpapakumbaba kaya hindi ako tumakbo bilang presidente, kundi may iba akong plano. Magandang kumpanya ang Cortez Group pero teritoryo iyon mga Cortez na itinayong 2 henerasyon, at kung magiging presidente ako gamit ang shares ni Ricky ay parang naging Panginoon ako sa lupa nila at alam kong magdudulot iyon ng gulo, kaya mas mabuting magtayo ang bagong bahay kaysa bantayan ang bahay na pwedeng gumuho anumang oras. Ibinenta ko ang kalahati ang shares ko kay Don Arturo para makakuha ang bilyon-bilyong piso. At idinagdag ko ito sa perang nakuha ko sa divorce para itayo ang sarili kong investment company na Amalia Capital. Nung araw ng pagpaparehistro ay tumayo ako sa counter ng SEC at pinirmahan ang application form. Amalia Santos, President, Capital, P5 billion. At nagulat ang empleyado nang makita ang dokumento at tumingin sa akin dahil bihira sa lungsod na ito ang babaeng wala pang 30 anyos na nagrerehistrong bilyong pisong kumpanya mag-isa.
Nang matanggap ko ang Certificate of Incorporation ay nakpasalamat ako at paglabas kong gusali ay tumawag si Jasmine Cruz na iba na ang boses, wala na ang paos at mas kalmado na. Binati niya ako bilang President Santos at kinongratulate sa pagtatayo ng sariling kumpanya at nagpasalamat ako. Nagpaalam siya na alis na siya sa Maynila at uwi sa probinsya para makipakita sa lalaking ipinakilala niya. Nanay niya na isang high school teacher at mabait daw. At natahimik ako sandali habang hawak ang telepono at sinabing good luck sa kanya. Huminto siya sandali at bumaba ang boses at sinabing galit siya sa akin noon. Pero na-realize niya na pareho lang kaming babaeng ginamit ni Ricardo Cortez. At ang kaibahan lang ay nauna akong nagising kaysa sa kanya. Nagpasalamat siya sa pagpapabagsak ko kay Ricky kahit alam niyang para sa sarili ko iyon at hindi para sa kanya at naputol ang tawag. Tumayo ako sa hagdanan ng City Hall at pinanood ang mga taong nagmamadali sa kalsada. At mainit ang sikat ng araw sa mukha ko. At inilagay ang telepono sa bag at bumaba sa hagdan para sumama sa agos ng mga tao. Pagkalipas ang 2 buwan, ay ang unang investment ng Amalia Capital ay sa isang startup company na gumagawa ng new energy batteries. Na itinatak ng isang babaeng nasa early 30s, na nangangalang Ligaya, nag-graduate ng PhD sa UP at namumuno sa isang maliit na team sa isang lumang pabrika sa Laguna sa loob ng 3 taon. Nang bisitahin ko ang lab nila ay nakastang malikayang maduming lab gown, magulo ang buhok na nakapusot pero nakniningning ang mata sa likod ng salamin at sinabi niya sa akin ng malakas dahil maingay sa pabrika na kulang sila sa tao at pondo. Pero world-class ang teknolohiya nila at humingi siya ng 2 taon para baguhin ang industriya. Nagustuhan ko ang determinasyon ng babaeng ito na punong langis ang damit kaya binigyan ko siya ng 2 taon. Nung gabi nga, pirmahan ng investment agreement ay inilibre ko ang team ni Ligaya sa isang simpleng Korean BBQ restaurant at masaya silang nag-inuman at nakukwentuhan habang puno and usok ang paligid at tumayo si Ligaya na may hawak na beer para magpasalamat sa tiwala ko at inisang lago ang inumin. Nakaupo ako sa tabi niya, habang umiinom ng beer, at pinapanood ang mga kabataang nagtatawanan at naisip kong matagal na panahon na noong huli akong nakaramdam ng ganitong katuparan, hindi saya kundi kapuntehan na matatagayang lupa. Habang nagmamaneho pauwi ay tahimik na ang lungsod at ang mga poste nga ilaw ay nagbibigay ng orange na liwanag sa kalsada at binuksan ko ang bintana para papasukin ang hangin ng early summer na may amoy ng bulaklak at tumutok-tok ang isang lumang kanta sa Bluetooth na nakaka-relax ang melody. Pagdating ko sa bahay ay hindi ko binuksan ang ilaw at tumayo sa entrance habang tinitignan ang liwanag ng buwan. Nagpalit ng sinelas at lumapit sa malaking bintana sa sala para tignan ang lungsod na parang painting sa gabi na may libu-libong ilaw na bawat isa ay may kwento, at ang kwento ko ay katatapos lang na pinakamadiling na kabanata. Nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa na may mensahe mula kay Don Arturo na nagsasabing may inilaan siyang keynote speech slot para sa akin sa Industry Summit sa susunod na linggo dahil marami ang gustong malaman tungkol sa Amalia Capital at panahon na para magpakilala ako ng formal at sumagot ako ngang o at ibinaliktad ang telepono sa mesa. Maliwanag ang buwan sa labas at pilak ang kulay ngang sala at umupo ako sa sofa sa dilim habang naririnig ang tikta ang grandfather clock sa sulok na parang pusong lungsod na hindi tumitigil at naisip kong 3 taon na ang nakakaraan sa araw na ito ay asawa ako ni Ricardo Cortez at ngayon pakalipas ang 3 taon ay ako na ang may hawa sa sarili ko at bagamat isang pangungusap lang iyon ay parang ilang bundok ang tinawid ko para makarating dito pero mabuti na lang at nakatawid ako. Pagkalipas ng 1 linggo ay ginanap ang Industry Summit sa SMX Convention Center sa Pasay na ang salaming gusali ay kumikinang na parang diamante sa araw at may malaking banner sa entrance na 12th Asia Pacific Investment Summit na may gintong letra at ang madadalo ay mga top partners ng investment firms, heads ng investment banking at mga sikat na founders. 3 taon na ang nakakaraan ay hindi ko
Maisip na dadalo ako sa ganitong okasyon, at nung panahong iyon ay isa lang akong palamuti sa tabi ni Ricky na pumapalapa sa audience, pero iba na ngayon dahil tatayo ako sa entablado bilang founder ng Amalia Capital. Ang speech ko ay nakaschedulang 6 PM na primetime, at nakasuot akong puting suit na may itim na silk shirt sa loob. Nakapusod ang buhok at malinis ang makeup. At habang naghihintay backstage ay may batang staff na pasimpleng tumitingin sa akin at nagtanong kung ako ba si President Santos. At nang gumawa ako ay namula. Siya at sinabing, mas maganda ako sa personal kaysa sa litrato at pinag-uusapan daw. Ako na magkakatrabaho niya dahil ako ang pinakabatang speaker at ang galing ko raw. Ngumiti ako at nagpasalamat. At naisip kong hindi naging madali ang daan pero sulit naman. Eksaktong 2 PM ay umakyat ako sa entablado. At tumama sa akin ang spotlight habang daan-daang mata ang nakatingin sa akin. At nakita ko si Don Arturo sa harap na tumango, si Ligaya sa ikatlong hanay na kumukuhang litrato, at ilang hindi pamilyar na mukha sa sulok na nagbubulungan siguro kung sino ako. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Amalia Santos, founder ng Amalia Capital, at ang tema ko ngayong hapon ay Finding Certainty in the Next Cycle. Naging mayos ang speech ko at sa loob ng 30 minutes ay tinalakay ko ang investment logic sa new energy industry, portfolio strategy sa technology, at ang unique perspective ng mga babaeng founders sa capital market. At hindi ako tumingin sa script dahil ako mismo ang nagsulat ang bawat salita. Mamay ang reaksyon ng audience, kaya sa inaasahan ko at tuwing babanggit ako ang importanteng data ay naririnig ko ang sabay-sabay na pagtatip sa mga keyboard para mag-take notes. Sa Q, a portion ay may tumayong investor at nagtanong tungkol sa dati kong pagiging asawa ng presidente ng Cortes Group at kung paano nakaapekto ang pagbabago. Sa aking marital status at pagtatayo ng sariling kumpanya sa aking investment philosophy. Tumahimik ang buong hall dahil hindi inaasahan ang tanong at kinabahan ang staff sa gilid na stage na parang aayat para awatin, pero sinanyasan ko na okay lang. Sinabi kong magandang tanong iyon at ngumiti habang hawak ang mikropono at inamin kong dati akong Senyora at nakadikit sa akin ang label na iyon ng 3 taon. At sa panahong iyon ay natutunan kong kumilatis ng tao. Kung paano tumingin sa likod ng mga ngiti at malaman kung ang nakatago sa kamay nila ay kandi o patalim. Sinabi kong ang epekto nito sa investment philosophy ko ay simple lang. Kapag namumuhunan ako sa isang kumpanya, ngayon ay mas pinahahalagahan ko ang pagkatao ng founder kaysa sa financial statements. Dahil ang pagkataong isang tao ang magtatakda kung gaano siya katatak sa bagyo, at kung hindi maganda ang pagkatao ay hindi ako mag-invest kahit gaano kaganda ang proyekto, dahil alam kong kung kaya niyang traidurin ang asawang kasama. Niya sa hirap ay kaya rin niyang traidurin ang investors niya balang araw. Tahimik ang audience sandali bago nakpalakpakan ng malakas, at may bigat. Hindi formalidad lang. At may sumigaw ng tama. At nakita kong nakatinginan at tumango ang nga babaeng investor sa sulok bilang pagsang-ayon. Habang nakatayo sa entablado, ay nakaramdam ako ng hindi. May paliwanag na emosyon na hindi pagyayabang kundi kaluwagan. Nasa wakas ay nasabi ko na, nang malakas ang gusto kong sabihin. Pagkatapos ng summit ay naglakad ako papunta sa parking lot at paalis na sana nang huminto ang isang itim na sedan sa harap ko at bumaba ang bintana para ipakita ang pamilyar na mukha ni Ricky, na pumayat ng husto, lumaba ang cheekbones at tumiga ang panga, na mukhang matanda. Hindi na plansado ang kwelyo eng, sweet at may balba sa baba. Na parang nadaganan na mabiga na bagay at pilit lang binuuli. Tinawag niya ako sa pangalan ko pero tinawag ko siya sa pinaka-formal at distansyadong tawag na Mr. Cortez at tinanong kung anong kailangan niya. Nakiusap siyang mag-usap kami kahit 5 minuto lang at tinignan ko ang relo ko at binigyan siya ng 10 minuto.
Tahimik siya sandali habang nasa loop ng kotse at ako sa labas. At kahit wala pang 1 metro ang layo namin ay parang may malawa na bangin sa pagitan namin. Sinabi niyang kanina pa siya sa labas ng venue at napanood niya ang livestream ng speech ko at napakagaling ko, raw mula simula hanggang wakas, mas magaling kaysa nun. Nagpasalamat ako ng walang emosyon. Sinabi niyang pumunta siya para mag-sorry at hindi ako sumagot. Sinabi niyang nitong mga nakaraang buwan ay marami siyang naisip mag-isa, kung bakit niya nilagyan ng GPS ang kwintas, bakit niya inilipat ang tsondo kay Jasmine, bakit siya nagtago ngaman, at marami siyang dahilan na naisip tulad ng kailangan ng lalaki ng kontrol at ayaw niyang malugi sa divorce, pero puro palusot lang daw iyon. Humigpit ang hawa niya sa manibela at namuti ang mga buko ng daliri. At sinabing ang totoong dahilan ay hindi niya ako kailanman nirespeto bilang kapantay, at akala niya ay isa lang akong babaeng nakmula sa mayaman na pamilya na madaling lokohin at kontrolin. Kaya niya nilagyan ng GPS ang kwintas dahil hindi ako karapat-dapat sa tiwala niya, at iyon daw ang pinakamalaking pagkakamali niya. Tumingin siya sa akin na mapula ang mata pero walang luha, at sinabing hindi dahil nawala sa kanya ang lahat dahil sa kwintas, kundi dahil hindi niya kailanman nalaman. Nakasal pala siya sa isang babaeng mas malakas kaysa sa kanya. Tahimik sa parking lot at rinig ang tunog ng gulong sa semento sa malayo. At tumatama ang araw sa pagitan ng bubong na lumilihang liwanag sa pagitan namin. Matagal ko siyang tinignan at sinabing tinatanggap ko ang apology niya sa boses na kalmado gayang lawa. Pero alam din niyang walang mababago ang apology dahil lahat ng ginawa niya ay pinili niya at lahat ng ganti ko ay dahil din sa kanya, at walang sana ganito sa mundo kundi nangyari na. Sinabi niyang alam niya at hindi siya umaasang mapapatawad ko siya. Gusto lang niyang sabihin na sorry. At tinanong ko kung tapos na siya. At tumango siya kaya pinindot ko ang susi ng kotse ko at umilaw ito. Sinabi kong wala na kaming ugnayan. Mabuhay siya sa buhay niya at mabubuhay ako sa buhay ko. At huwag na kaming makita ulit at mag-ingat siya. Sumakay ako sa driver's seat at pinaandar ang makina, at habang dahan-dahang umalis sa parking space, ay tinignan ko siya sa rearview mirror at nakatayo pa rin siya dun. Ang itim na sedan ay nagbibigay ng maliit na anino sa ilalim ng araw ng hapon. At nakatingin siya sa kotse ko hanggang sa makaliko ako sa exit at mawala siya sa paningin ko. At hindi na ako lumingon pa. Isang gabi pa kalipas ng 6 na buwan, ay tinapos ko ang huling dokumento at lumabas ng opisina ng Amalia Capital na lumago, na mula sa 3 taon tungo sa mahigit 30 at lumipat na sa isang prime office building sa Makati mula sa incubator. Nakumpleto ng battery project niligayang series of funding at tumas ng 6 na beses ang halaga ng kumpanya. At pataas ng pataas ang reputasyon ng Amalia Capital sa industriya kaya maraming founders ang pumipila para makausap ako araw-araw. Pero ayaw kong mag-overtime ngayong Biyernes dahil may charity auction akong dadaluhan na inimbitahan ako ng organizer at gaganapin ito sa ballroom ng The Peninsula Manila, ang lugar kung saan ako nasaktan noon, pero wala akong pakialam dahil naradim ko na ang lugar na iyon na hindi na simbolo ang pagtataksil ni Ricky kundi ang simula ng pagpapabagsak ko sa kanya. Malaki ang charity auction at puro mayayaman at kilalang tao sa Maynila ang naroon, at pagpasok ko na nakasuot nga charcoal gray na velvet gown ay marami ang bumati sa akin bilang President Santos. Ang iba ay maingat na nagtatanong kung interesado akong makipag-partner sa magproyekto at nakipag-usap ako sa kanila abang may hawak na champagne pero wala akong naramdamang excitement. Nagsimula ang auction at naglabas ang host ng isang item na nagpatigil sa akin. Isang jade necklace na donasyon ng isang anonymous donor. At ayon sa appraisal ay isang napakagandang treated jade na walang halaga bilang natural jade, pero espesyal ang kahulugan nito, at ang starting bid ay ₱10,000. Nang itaas ng host ang kwintas ay nakita ko ang malalim na berdeng jade na kumikinang sa ilaw,
Ang mismong kwintas na may pekeng jade at totoong GPS na ipinadala ko kay Jasmine gamit ang pangalan ni Ricky at kinuha ulit ni Ricky sa huli. Naktaka ako kung bakit nandun iyon at may inabot na note ang staff sa akin na may sulat kamay na pamilyar sa akin. Medyo magulo at diin na diin. Ang kwintas na ito ang pinakamalaking aral sa buhay ko. Ginamit ko ito noon para makasariling imonitor ang iba pero naging sandata ito na sumira sa akin. Idinodonate ko ito sa auction para sabihin sa lahat na kung hindi ka marunong rumespeto sa iba ay lalamunin ka balang araw ngang sarili mong kayabangan. Donor, Ricardo Cortez. Tahimik ang ballroom ng ilang segundo pagkabasa ng host sa note at patuloy na tumaas ang presyo. Habang nakatingin ako sa pekang jade na kumikinang, sa spotlight ay naisip kong nakakatawa ang tadhana dahil ang kwintas na ito na dating posas ay naging salamin na ngayon. Sa huli ay tinaas ko ang paddle ko at nagbid ng P100 million. Tumahimik ang buong lugar at tumingin sa akin ang lahat dahil walang matinong tao ang magbabayad ng P100 million para sa pekeng kwintas na P100,000 lang ang halaga. Pero sa sandaling iyon ay walang nag-isip na bali ako. Pumukpok ang auctioneer ng 3 beses at idineklarang sold sa halagang P100 million kay President Santos ng Amalia Capital. Umakyat ako sa entablado at tinanggap ang kwintas mula sa auctioneer at habang nasa ilalim ng spotlight ay hinawakan ko ang kwintas at naramdaman ko ang bakas ng GPS sa ilalim ng metal na nagpaalala sa akin ng kilabot na naramdaman ko sa opisina ni Mr. Tan noong hapong iyon. Kinuha ko ang mikropono at gumiti sa audience at sinabing ang kwintas na ito ay wedding anniversary gift ng dati kong asawa na may nakatagong GPS para imonitor ako, pero gaya nakikita nila ay nasa kamay ko na ngayon ang kwintas at wala na siya sa listahan ng mga directors ng Cortez Group. Naktawanan ng mahina at pumalakpak ang audience. Inilagay ko ang kwintas sa handbag ko at tumingala ng may dignidad at sinabing binili ko ito hindi para alalahanin ang nakaraan kundi para ipaalala sa sarili ko na wala ng sinuman o anuman ang pwedeng maglagayng tali sa liko. Ulit, at para ipaalala sa sarili ko na ang pinakamalaking kumpiyansa en isang babae ay hindi kung sino ang asawa niya kundi ang katotohanan kaya niyang umalis kahit kailan at kahit kanino. Pagkasabi niyon ay bumaba ako sa entablado at umalingaw-ngaw ang palakpakan na mas mainit kaysa kanina at tumawid ako sa ballroom at itinulak ang salaming pinto palabas sa garden at naglakad sa gabi. Sinalubong ako ng hangin ng Mayo na may amoy ng bagong tabas na damo at bulaklak. At ang lungsod sa malayo ay kumikinang sa ilalim ng kalangitan na may libu-libong ilaw na parang maliliit at mainit na mundo ng gataw. Kinuha ko ang kwintas sa bag at itinapat sa liwanag ng buwan para tignan sa huling pagkakataon at ang berdeng jade ay nagre-reflect ng mahinang liwanag at ang metal na dating kinalalagyan ng GPS ay wala ng laman kundi isang maliit na bakas na lang na parang peklat na gumaling na. Ibinalik ko ang kwintas sa bag. Isinara ang zipper, at naglakad ng mabilis papunta sa parking lot habang tumutunog ang takong ko sa batong daanan. Bawat hakbang ay matatag, at malaki at maliwanag ang buwan na nagbibigay ng liwanag sa daan ko, at sa malayo at hindi pa nakikita na bukas.